Patuloy na bumababa ang bilang ng mga insidente ng karahasan sa rehiyon ng Mindanao. Ayon sa Mindanao Development Authority, malaking tulong dito ang lumalagong agribusiness. Ang detalye sa ulat ni Aya Macalma. Sa tulong ng kape at kakao ay bumababa ang mga naitatalang karahasan sa Patikul Sulu sa Mindanao. Lumiliit na rin ang mga insidente ng kidnapping. Ang dahilan ay ang pagkakaroon ng trabaho sa tulong ng kape at tsokolate. Isa sa mga naging susi ng pagbaba ng krimen ay ang paggawa ng alamid na kape. Sa tulong nito ay nagkaroon ng trabaho ang mga taga-Sulu. Ayon kay Princess Kumala Elardo, nagsimula ang kanyang munting pangkabuhayan sa ilang tauhan lang na kanyang sinimulan noong taong 2008. Ngayon ay umaabot na sa ilang barangay sa Sulu ang kanyang natutulungan. Kaya naman sa tulong ng Food Expo ay nakakapag-angkat na sila ng kanilang produkto sa ibang bansa, gaya sa Asia at maging sa Europa. Bumaba ang gulo. In fact, Percentage, can you tell? siguro sa patikulat sa Panamaw, napakalaki ng percentage. At yan ang napakataas na ano noon, di ba? Considering nga yung Panamaw, nandoon ang MNLF, ang patikul nandoon ang pero ngayon, yung all the way from the town of Pulo to last town of Panamaw, wala nang ambush nangyayari sa area. Kaya yung ano doon talaga maganda ang economic solution sa peace and order problem. Ayon kay Romeo Montenegro, tumataas ang bilang ng mga exhibitor sa Food Expo taon-taon na kung saan isa ang Mindanao na pinakamalaking probinsyang nakakapag-angkat ng lokal na produkto sa ibang bansa. Katulad na lang ng bigas, asukal, nyog, kape at tsokolate. Our efforts to export quality products does not necessarily undermine our strategy for food sufficiency. Classic example, for instance, this black rice actually is prepared as a high quality product. Para sa telebisyon ng Bayan, Aya Macalma.